Ma'am, ito po yung bayad ng table 3. Ayan, tama yan. Na-reach ko na yung quota kong copy for today. So, Ah. ano pa inantay mo? Inaantay po kasi yung resibo. Resibo? Eh, di mo naman sabihin na wala, hindi tayo nagre-release ng resibo ngayon, wala tayong papel, naubusan tayo. Basta gawa mo na para hindi ko na bahala doon. Ha? Ma'am, ayaw kasi umalis ng customer kapag walang resibo. Kailangan daw po kasi nila yung record daw po. Di ba nga sinabi ko, wala nga. Ano ba, kulit mo naman? Gawa mo ng paraan. Sabihin mo na wala nagdi-deliver ng resibo ngayon. Balik na lang sila bukas. Kain na lang sila ulit, tsaka may resibo na bukas. Pero ngayon walang resibo. Paano po yung bayad nila? Hindi po mare-record sa atin. Alam mo, di ba waiter ka? Yan ang trabaho mo. O di ko ano na yung sinasabi ko, yun ang gawin mo. Kasi ako manager ako. Alam ko lahat ng pasikot-sikot. Alam ko ang dapat gawin. Kaya sinabi ko, sabihin mo walang resibo. Walang resibo. Ano mahirap doon intindihin? Hindi lang kasi yun, Ma'am Kat, yung iniisip ko eh. Narinig ko po kasi sabi niyo, kupit po. Baka po kasi mahuli kayo nung may-ari. Oy, hindi mo trabaho wala kang concern dito ba? Ang concern mo, yung hindi ka matanggal sa trabaho. Pero alam mo, para hindi ka matanggal sa trabaho, gawin mo yung inuutos ko. Sabihin mo din sa mga customer na makukulit na yun, walang resibo, pwede ba wag mo ako pa ulit-ulitin? Kasi Ma'am Kat, sinasabi niyo kasi sa akin na madami kayong perang kinukupit dito sa kumpanya. Baka malugi po tayo. Alam mo, bobo mo talaga. Kaya ka naging waiter eh. Tama, kasi bobo ka. Hindi mo ginagamitan ng utak. Ha, pwede ba? Hindi mo naman mag-anak yung may-ari nito, di ba? Kaya kung ano yung sinabi ko, tulad ng sinabi ko, di sige, sabihin natin, nangungupit ako. Pero wala ka nang pakialam doon. Bakit? Naiingit ka ba? Ha, naiingit ka? O sige, sa'yo na isang dano. Hindi naman malaking kabawasan. Hindi na, Ma'am Kat. Hindi po. Hindi ko Uy, po kaya kunwari ka ba? tanggapin. Ano gusto mo, ha? 1.5 sa'yo, ha? Kaya mo tanggapin 100, 1.5 ang gusto mong kunin. Hindi naman yun, Ma'am Kat. Ang iniisip ko lang kasi nag-inventory tayo dito sa restaurant. Mamaya mahuli po kayo o kaya malugi yung kumpanya, mawalan tayo ng trabaho. Di ba sinabi ko na sa'yo, ako na ang gagawa nun, ako paraan ko na yon. Kaya pwede ba, tanggapin mo na itong 100, umalis ka na sa harapan ko, balikan mo yung mga customer mo. Pwede mo yan. Pwede mo na. Nagya ka pa, palabuka mo, gusto mo pa, gusto mo 2,000 sa'yo. Ha, 2,000 sa'yo, tapos sa kitang 100. Alam mo, akin na nga lang yan kung ayaw mo, arte-arte. Umalis ka na sa harapan ko, dali mo na, umalis ka na! Alis! Mabawasan ka ba yung upit ko, palimpa. Waiter! Waiter! Ma'am, order na po sila. Mga bestseller po namin dito, mga spaghetti, pasta, tsaka meatballs. Eh, gutom na ako pero ano ba yan? Kulang yung pera ko. Ha? Ano po? Gutom na ako kaso kulang yung pera ko. Naku ma'am. Pasensya na kayo kasi mamahalin po yung mga binibenta namin dito eh. Ganun ba? Hindi ako makakain kasi kulang yung pera ko. Pero babalik ko naman. Ay, ano po ba Kailangan nangyari ko sa lang, inyo? ninakawan kasi ako kanina sa labas eh. Ganun po Kaya ba? ko yung bag ko. Doon yung wallet ko. Wala nga din akong cellphone eh. Sige po. Medyo pasara na rin po kasi kami ngayon kung gusto mo itong spaghetti. Kahit sagutin ko na lang muna, ibabawas ko na lang sa sahod namin. Teka nga, usap ka nga doon. Bakit ka nagpapasok ng mahirap? Ha? Wala nang papabayad yan eh. Paano ko makakakupit ng rents kung nagpapasok ka ng mahirap? Ma'am Kat, sorry. Nakawang kasi yung tao, kailangan niyang makakain, nagugutom na daw siya. Oo nga. Kahit yung spaghetti na lang po yung ibawas yun na lang po siya sa sahod ko. Ano to, charity? Ha? Nagpapakain tayo ng mga mahihirap? Hoy. Kahit spaghetti pa yan, kahit yung pinakamura pang ibigay niyo dyan, hindi ako papayag. Kasi paano ko makakadilensya ng ano ko? Ma'am, gutom na kasi ako eh. Bawal po ako malipasan ng gutom. Baka atakin yung isa. Saka ba, Hoy, hindi to hospital. Kung nagugutom ka, mangingikip sa iba, wag kang pumasok dito. Kasi hindi kami nagbibigay dito. Kahit tira-tira, hindi kita bibigyan. Ma'am Kat, grabe naman po kayo magsalita. At saka pasara na rin naman po tayo. Yung madami pa pong mga nalutong spaghetti dun sa kusina. Kahit ako na lang po yun. Bibilin ko na lang po. Alam mo kung ano pasara, yung utak mo eh. Ano bang hindi mo magets? Kailangan natin kumita ng pera kasi kailangan ko nga ng pera nung makadilihensya. Sisikuhin na kita eh. Ma'am, kung di na po ako nanakawan, pambayad po ako. Wala ka pakialam kung nanakawan ko, hindi. Alam mo, tumayo ka dyan, umalis ka na rito. Ma'am, Dali Kat. Ma'am, manahimik ka, tumayo ka dyan. Nagugutom na po kasi Wala ako, kang ma'am. pakialam, doon ka sa labas, mangalkal ka ng basura. Dali mo! Miss, sandali. Ito, Ano yan? ito yung baon ko kasi kanina. Hindi ko pa siya nakakain. Carbonara yan. At saka meron din tinapay. Pasensya ka na ha. Grabe yung manager ko kanina. Kahit bilhin kita ng pagkain, ayaw niya. So ito na lang kainin mo. Hindi ko pa nakakain. Malinis yan. Mama ko nagluto. Seryoso ka ba? Baka mamaya nagugutom ka din. Hindi. Meron naman kami mga free food sa loob. Nakakakain din ako. Hindi na lang yung kakainin ko. Tsaka pasensya ka na talaga dun sa manager ko ha. O nga eh, ang sama pala ng ugali ng manager mo na yun. Ba't ganun yun?
Yun nga eh. Lagi niya kasi akong tinatakot na tatanggalin niya ako sa trabaho kapag nagsalita ako sa kumpanya. Alam mo ba, ang laki-laki ng mga pera na kinukupit niyan araw-araw. Hindi niya binibigyan ng resibo yung mga customers namin. Tapos, yun, kinukuha niya yung mga pera. Wala nag-take action na ganun ang ginagawa niya. Wala eh, kasi natatakot ako, kailangan ko ng trabaho eh. Kaso, naalala ko naman yung restaurant namin na pinagtatrabaho namin. Kawawa naman yung may-ari ng restaurant, di ba? Paano na lang kung malugi kami? Malulugi talaga kayo sa ganyang ginagawa niyan. Dapat yan, bigyan ng leksyon. Hindi ko nga din alam kung paano gagawin ko, pero sa ngayon, yun na lang yung muna yung matutulong ko sa'yo ha. Tsaka, babalik na ako, baka pagalitan ako eh. Sige na, bumalik ka na to. Baka magwala na naman yun. Maraming salamat sa pagkain mo. Ano pangalan mo ulit? Arens. Renz. Okay. Sige po. Tandaan ko. Kat! Paano mo papaliwanag sa akin to? Hindi magtali yung inventory at sales! Ang laking perang nawawala! 100,000 na! Eh, ma'am, hindi ko naman alam. Ba't ako tinatanong niyo? Eh, manager naman ako. Hindi naman ako dapat din sa inventory. Wala akong ginalaman dyan. Kaya nga manager ka, ikaw yung nagmamanage doon. Bakit hindi mo alam ang sasagot dito sa akin? Lalong hindi ko to alam. Bakit ganito? Eh, baka kasi may nangingikbak ng pera dyan. Pero hindi ako yan, mama. Teka lang, alam ko na pala kung sino yung pwede gumawa niyan. Renz! Ma'am. Ayan. Ma'am, bakit po? Renz, hindi magtali yung inventory sa sales. Ang laki ng perang nawawala. Paano niyo papaliwanag sa akin to? Ma'am, bakit naman po ako, waiter po ako dito. Wala naman po akong ginagawa. Sabi ni Kat, ikaw daw may alam. Ma'am, baka naman kasi yung ginagawa niyan, mga hindi nagbibigay yan ng resibo, kinukuha niya, kinukupit niya, kaya ganyan, wala may pakitang inventory. Wala pa na makita. Basta ako yun. Siya yung may kasalanan yan. Ma'am, Paano ba to, Renz? Paano niyo sa akin ito papaliwanag dalawa? Teka, paano ka? Alam mo, nagkakagulo na nga kami dito, entrada ka pa. Sino ka ba? Tsaka, alam mo wow, bigla ka ng kunwari mayaman, para mangingi ng pagkain na naman. Tulad ng ginawa mo, ikaw talaga patay gutom ka eh. Pati ba naman sa CEO namin, balak mangingi ka ng pera, ng pagkain, patay gutom ka. Ma, alam mo kung bakit hindi magtali-tali yung inventory at yung sales? Ang sakit na nga ng ulo ko, anak. Bakit nga ba? Kasi ang magaling mong manager, ayan, kinukupit yung kita. Lahat ng binabayad, binubulsa. Hindi nga siya nag-i-issue ng resibo eh. Kat! Paano mo ito na nagagawa sa akin? Teka nga, ma'am, alam mo, sinungaling kang babae ka eh. Paano mo naman nasabi? Paano mo, sinisiraan mo lang ako eh. Teka muna. Huwag babae. Sinasabi mo, patay gutom pa sinasabi mo. Anak ko to ah! Hindi ka marunong gumalang? Wala ka respeto? anak niyo siya, Ma'am Gina. Nung nakaraan, galing siya dito, nawalan siya ng wallet eh. Tinry ko lang naman. Napanggap akong wala akong pera. Try ko manghingi ng pagkain dito, may magpo-provide. Tapos nakita ko, narinig ko. Hindi daw siya makakakupit pag tumatanggap ka na walang bayad. Oh, nakita mo na? At saka, nagpalagay na rin ako ng mga hidden cameras dito. Hindi mo nga alam kung saan nakalagay, di ba? O, napin mo. Kitang-kita ko, yung pangungupit mo ng pera. Buti, nakakatulog ka sa gabi, no? Araw-araw, ganun ginagawa mo. Nagnanakaw ka sa kumpanya namin. Ano, Miss Kat? Magdesisyon ka ngayon na ha? Babayaran mo lahat ng nawawalang ito o ipakukulong kita? Eh, alis na lang po ako, ma'am. Anong aalis? Aalis ka para ano? Basta, wala naman akong pambayad sa inyo eh. Hindi rin mo lang pwede makulong. Alis na lang po ako. So, ipakulong to ha? Ipakulong. Ma'am? Sige na, umalis ka na rito sa harap ko bago pa ako kung anong mangyari. Ma'am? Ngayong wala na si Miss Kat, Renz? Si Renz yung kunikwento mo sa akin Yes, na ma. Si mabuting, maayos na tao, ano? Ma'am Gina, huwag niyo po ako tanggalin, Ma'am Gina. Patawarin niyo ako. Matagal ko na pong alam na yung ginagawa ni Ma'am Kat. Hindi ko po masabi sa inyo kasi tinatakot niya po ako matatanggalin sa trabaho eh. Kailangan ko po ng trabaho, Ma'am. Sorry po. Huwag ka mag-alala. Hindi ka natanggalin ni Max sa trabaho. Good news pa nga eh. Di ba, ma? Ano ba? Balikan mo. Ikaw ang bagong papalit kay Kat. Ikaw yung manager ngayon. Ako po? Yes. Renz, please. Yung tiwala namin, wag mong sisirain, ha? Huwag kang gagaya kung ano yung ginawa ni Kat. Naku, Ma'am. Maraming salamat sa oportunidad na to. Hindi ko po to sasayangin. Oh. Manager Renz, back to work na. Sige po, Ma'am. Salamat po. Congrats. Ako, anak, buti na lang. Uy, Kat! Renz, pasensya ka na. Pumasok na ako bila-bila dito kahit hindi naman talaga ako dapat dito. Eh kasi, nagutom na ako, Renz eh.
Ano ba nangyari sa'yo? Eh, kasi nga, nung after ko nga makulong, wala nang tumatanggap sa aking trabaho kasi nabad record nga ako kaya naging pulubi na ako. Pati pagkain mo, hirap na hirap ako makakain eh. Gutom na talaga ako, Renz. Mabuti naman na nalaman mo sa sarili mo yung mga pagkakamali mo. Kat, sa lahat ng mga gagawin mong desisyon sa buhay, lahat yan may balik. Mabuti o masama. Tignan mo, lahat ng mga ginawa mo, nahuli ka. Eh, kaya nga rin din ako nagpunta dito bukod sa manghingi ng pagkain. Eh, gusto ko rin naman humingi ng tawad sa'yo kasi kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin napapatawad yung sarili ko eh. Alam ko naman na may mga nagawa akong kasalanan sa inyo. Diyos nga, nagpapatawad. Ako pa kaya? Siyempre, oo, Kat, matagal lang kitang pinatawad. Tsaka kahit yung mga ibang tao nakasakit sa akin. Tsaka dito sa restaurant ni Ma'am Gina, welcome lahat ng tao. Kahit na pulubi o kahit ano pang estado mo sa buhay. Tsaka alam mo ba, promoted na ako. Tsaka, yung parte ng kinikita ng sahod ko, binibigay ko sa mga katulad mo. Sandali ah. Ito, mga pagkain yan. Maraming salamat. Alam mo, gutom na talaga ako. Alam mo, manang bagay to. Lalo to, mukhang masarap. Lahat ng mga tulad mo, nangangailangan ng pagkain, binibigyan ko. Pero limitado nga lang. Kung gusto mo, diyan ka na kumain. O kung nagmamadali ka, pwede kang umalis. Pero walang sisita sa'yo dito. Maraming salamat ha. Sige, Kat. Sige na, may iba pa akong gagawin eh. Oo, maraming salamat ulit dito.